praise God kasi sa buhay natin ay lagi pa rin tayong sinasama ng Panginoon, pinapagaling. Sabi nga kailangan nating i-practice yung ating faith. Meron na po ba tayong faith? Naniniwala kayo, nagtitiwala at sumusunod. Now, as a church member o kabahagi ng simbahang ito, diba? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. At tayo ay nakatawid ng panibagong taon dito sa ating panambahan. Marami po nangyari ng 2024. But as I have said before, nung Friday po, nandito kami. May Bible study pa rin po ng Friday kahit marami pong wala dahil nga ho sa masama ang pakiramdam. Ay yung mga nakalipas na panahon at araw ng ating mga buhay ay kailangan nating, sabi nga, kalimutan. Paano kalimutan? Yung mga nangyari ng 2024, nangyari na po. Tapos na po. And we have a new chapter in our lives, this 2025. Sabi ng Biblia, ang isipin mo is yung ngayon, and then prepare for the future. Pag sinabing prepare for the future, ano po ba mangyayari sa future? Ano ba kailangan nating i-prepare? Diba? Tapos na yung nakaraan, lahat ng nagawa natin ng 2024. Kung nakatulong ka man sa kapwa mo, tapos na yon. Huwag mo nang isumbat. Kung ikaw ay nagkasala, tapos na yon. Nahingi mo na ng tawad, di po ba? At kung ikaw nakagawa ng mabuti, tapos na yon. Kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti ngayon. Kasi sabi, araw-araw ka gumawa ng mabuti. Nakagawa ka ng kasalanan, sabi ko nga, nahingi mo na ng tawad. Kung merong nakagawa sa iyo ng kasalanan, malamang dapat napatawad mo na. At yung mga masamang nangyari ng 2024, sabi nga 2024 is a big revelation for everybody. Even in our lives. But then sabi nga, totoo naman po yun, i-reveal ni Lord yung mga bagay-bagay. But then nung ni-reveal ni Lord, dahil kay Lord ka na, hindi ka na nababahala. You are already prepared. Kung kailangan natin mag-prepare for the future, last year, 2023, 2024, bago pumasok in 2024, prepared ka na rin dapat for the 2024. Hanggang sa makatapos yung 2024, di po ba? Ngayon, tapos na yung 2024, is 2025, continue to look forward. Look ahead. Hindi tayo looking back. Totoo po ba yan na ang Panginoon ay napako sa krus? Totoo po ba yan? If we're gonna look back, yes, napako ang Diyos sa krus. But if you're gonna look back again, nabuhay din po ang Diyos after 3 days. He was crucified, but then He rose again from the dead. And then sabi nga, umakyat siya sa langit, hanggang ngayon, siya'y nasa langit, sa kalangitan. But then sabi nga, anong dapat nating isipin? Yung pagkapako niya sa krus, natapos na? Yung pagkabuhay niya, na umakyat na siya sa langit? O yung inaantay na ng lahat? Yung kanyang pagbabalik? It's given na yon already. It is given na napako na siya, nabuhay siya. Sabi nga, nung napako siya at nabuhay siya, marami ang naniwala, marami ang tumanggap. Di po ba? Tinanggap niyo ba ang Panginoon? Tapos na po yun. Natanggap na natin ang Panginoon. Anong kailangan dahil natanggap mo ng Panginoon? Anong dapat gawin mo ngayon? Maniwala, magtiwala, at sumunod. Kaya sabi ko nga po, i-practice niyo yung faith niyo na you're looking forward for the future na ready tayo pagdating ng Panginoon. Kasi darating na po siya, malapit na ho. Kung hindi ho nararamdaman ng marami dahil hindi nila kilala ang Diyos, yung mga nag-aantay sa Diyos, ramdam na po. If you're one of those people na nag-aantay sa Panginoon, it's already around the world. It's already happening. Sabi nga, lahat po is parang it's taking place. Parang nilalagay na lang lahat. Mabilis na po. Anong kailangan natin gawin? Matakot? Sumabay sa agos ng mundo? Kalabanin ng mundo? Hindi po. Sabi nga, manatili ka sa presensya ng Panginoon. Manatili ka sa proteksyon ng Panginoon, sa awat habag ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi, you practice your faith.
Kasi without faith, sabi ng Biblia, you cannot please God. Ang faith po is yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero alam mo, pwedeng pangyarihin ng Panginoon. That is faith. And it is written all over the Bible. We need faith. Sabi ko nga, Lord, binigyan ako ni Pastora ng short notice. It's already Saturday na. Sabi, Kuya, ikaw magtuturo. Kasi dapat si Kuya AJ eh. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Hindi daw po pwede dahil nga sa pakiramdam. Buti na lang, di ba? May katuwang sa pananampalataya. May kasama sa pananampalataya. Hindi man available yung iba, meron at meron. Ang kalooban ng Diyos yan, hindi i-allow ng Diyos na wala kayong marinig pag linggo. Wala kayong matanggap pag linggo. Sabi, faith comes from hearing the word of God. Totoo po ba yan? Kung pupunta tayo dito pag linggo, kasi gusto mong makarinig ng salita ng Diyos, ng fresh revelation from God, sabi, yung faith mo, yung spiritual life mo, sabi, nagmamature ka, nag-grow ka, nakakatulong po. Kaya nga sabi, yung mga may sakit, pinakaramdam ng sakit, alam mo na paano, sabi nga, labanan yung sakit. Or pagalingin yung sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba ba? Hindi tayong kagaya ng dati na pag may sakit, pag-pray mo nga ako. Bakit siya magpe-pray? Ba't hindi ikaw? Di ba ba? Ganun before eh. Ganun pa na ba tayo ngayon? Ha? Gusto mo pang magpa-lay hands? Di ba? Gusto mo ba magpa-lay hands para gumaling? Kung kilala nyo lang si King David. Kilala nyo ba si King David? Si King David, pag nakita nyo yung buong Psalms, mahaba po nun. Buong Psalms po. Halos lahat yata ng panalangin, pinanalangin na ni King David. Lahat ng papuri, inaawit na ni King David. Dapat ganun din tayo bilang isang mananampalataya, isang kumikilala sa Panginoon. Kaya pag nakita nyo, nabasa nyo sa Biblia, sabi, sino si David sa New Testament? Malapit sa puso ng Diyos. Kasi wala siyang ibang ginawa, kundi kausapin ng Diyos. Umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magstay sa presence ni God. Yun po si King David. Dapat ganun po tayo as mga mananampalataya. Sino pa ba may sakit dito? Taas kamay. Yung inuubo, sinisipon, yung mainit ang ulo, pakiramdam. Kailangan po natin i-practice ang ating faith. Meron na ba tayong faith? Tanungin mo nga yung katabi mo para magising. Uy, may faith ka na ba? Alala ko tuloy yung punchline ni Sister Jean. Ka-faith ka lang, kapatid. Di ba? Ka-faith ka lang, kapatid. Without faith, we cannot please God. Kasi sabi nga kung hindi natin siya nakikita, pero pinagkakatiwalaan natin siya. Nakikita niya po yun. Alam niya po yun. Alam niya kung talaga ba naniniwala sa akin to? Alam ng Diyos yun eh. Pag may doubt ka sa puso, sa isipan, alam ng Diyos. Kaya minsan, nagpipray naman ako, ba't di ako gumagaling? O kaya, ba't nagkakasakit pa din ako? May mga ganun tanong no? Minsan sabi nga, may turo tayo sa simbahan before Ang sakit kasi, sabi nga, is either bunga ng kasalanan or kapabayaan sa sarili. Pero yung kapabayaan sa sarili, kasalanan din no? Naniniwala ba kayo na kayo ay set apart na? Pag set apart po tayo bilang mga Kristiyano, ano ibig sabihin ng set apart? Inihiwalay na. Dahil inihiwalay ka na, sabi, ikaw ay na-bless na, pinagaling na, pinagliwanag na, nagagamit ka na ng Diyos. Kuya Lori, gano'n naman ang ginagawa ko. Minsan, hindi natin napapansin ng ating mga sarili. Sabi, you are being set apart na. But you're still doing what the world is doing. The world is busy, you are also busy. They're happy and enjoying what's the event sa mundo, and you're doing it also. Minsan, masarap talaga, ihiwalay mo yung sarili mo sa mundo. Tatataka ka, ba't nagkasakit? Yung kasama mo lahat may sakit di hawa-hawa na. Hiwalay mo yung sarili mo. You stay in the presence of God.
Sabi nga, imbis na mag-celebrate ka, magkaroon ka ng moment with the Lord. Okay po ba yun? The world is doing it. Sabi, kasi killjoy naman kung hindi ako makikisali. Mas maganda yung joy na galing sa Panginoon. Hindi yung joy na galing sa mundo. Actually, what we're celebrating is yung New Year lang ng mundo. Naggawa ng mundo. Pinaka-New Year po sa Bible is around September pa. Biblical New Year, Jewish New Year. Around September pa po, the Feast of Trumpets. Kaya sabi ko nga sa inyo before, sa mundo natin, may totoo, may fake. And mostly, yung ating ginagalawan ng mundo is fake. Kasi makamundo nga ho. Yung sa Diyos ang totoo. Diyos lang ang totoo. Totoo po ba yan? Kung may totoo, merong fake. Lagi pong may counterfeit ang kaaway. Ang kaaway po, gusto niyang tapatan ng Diyos. Kaya nga ang ginagawa niya, lahat ng original, kinokopya niya. Lahat ng original, pinapalitan niya ng peke. Kaya yung original na New Year sa Biblia is yung month of September, the Feast of Trumpets. Mga ganyang month po yan. Kaya napansin niyo, bakit nagtotorotot pag New Year? Doon po galing yon sa Feast of Trumpets. Kasi pag New Year sila, nagbo-blow sila ng horn. Tayo, pag sabi mag-ingay kayo pag bagong taon. Kaya yung trumpet, napalitan din ng paputok. Kasi mag-ingay nga daw eh. Galing naman sa mga Chinese yun, yung paputok. Yung pulbura, galing sa kanila yun eh. Naging business po nila yun. Kaya, sige, fireworks, galing po sa China yun. Totoo po yun. Yung trumpets, galing sa Israel yun. The Feast of Trumpets. And when we're celebrating every New Year, yun po yung New Year ng mundo. Pero yung New Year, biblically, is the month of September. For your information lang po. Kaya sabi, dapat alamin niyo yun sa Diyos. Naalala niyo last preaching, yung karunungan ng mundo, karunungan ng mumula sa Diyos. Kung sabi kong, alam mo yung galawan ng mundo, dahil sabi ng Biblia, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Dapat yung nalalaman mo patungkol sa Diyos. Kasi the world can give you a life, pero temporary lang. But God, may-ari ng langit at lupa, eternal na buhay ang kayang ibigay. Kaya sabi, unahin mo ang Diyos. Now, if you are, sabi nga, kilala ka sa mundo, alam mo yung galaw ng mundo, dapat mas alam mo yung galaw ng Diyos. Yun po yung importante bilang isang mananampalataya. Kaya nga sabi, dahil alam mo yung galaw ng Diyos, alam mo yung mga bagay pang Diyos, sabi, natuturuan ka ng Diyos. Natututo ka ng naayon sa salita ng Diyos. Sa buhay po ni King David, kilala niyo si King David? Siya po ay, nung bata ay shepherd boy. Ano yung ibig sabihin ng shepherd boy? Taga-alaga po ng mga tupa. Andun lang siya lagi, dala niya yung kanyang instrumento. Habang nagbabantay ng tupa, siya'y tumutugtog ng papuri sa Diyos. Yun ang buhay ni King David from the start. Amen? And in the Bible, King David was anointed 3 times. Pag sinabing anointed, ano po ba sinabing anointed? Anointed means separated. Means, inihiwalay, nilinis. Napag-aralan na natin ito before, tama? Inihiwalay, nilinis. Pinili ng Diyos. That is anointing or anointed. Kaya nga, Jesus Christ. Yung Christ means, pag-aralan na rin natin to, means anointed one. Christ means anointed one. Pag sinabing Christian kayo, yung word na Christ, nasa Christian, anointed people. Napag-aralan na po natin ito, nabanggit na po dito yan. Ibig sabihin, kaya ka tinawag na Christian kasi hiniwalay ka na ng Diyos. Pinili ka, hiniwalay ka. Pag sinabing hiniwalay, inalis ka dun sa hindi maganda. Sabi ng Biblia, do not conform to the patterns of this world. Kasi hiniwalay ka na eh. Now, pag hiniwalay na, ano nang nangyari? Ligtas na kasi hiniwalay na. Sabi ng nakaraang preaching na, ang tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. So hiniwalay ka na, dahil ikaw ay tupa, siya ang pastol natin, dapat nakikinig tayo sa ating pastol, sa boses ng Panginoon. Naku, ano lang sinabi ng Panginoon, yun lang ating gagawin. Ang problema mo, sabi, matagal na kami sa mundo,
Yung galawan ng mundo, nakasanayan na namin. Kaya ano tinanggap mo dapat si Jesucristo, di ba? Sinuko mo na yung dati mong buhay. Di po ba? Kaya nga sabi 2024, tapos na yon. Kung ano yung nagawa natin before, buhay natin before, meron kayong bagong taon, bagong buhay, iniwan mo na yung buhay mo noon, iba ka na ngayon. Hindi sabihin New Year, tradisyon lang. No. Dapat every day, new life, new beginning. Amen? Sabi ng Biblia, lahat, araw-araw ay may bago. Totoo po ba yan? Yan. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, hindi nauubos, hindi kumukupas. Kahabagan mo ay walang kapantay. Next. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sino nakakalam ng kanta nito? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. There is new every morning. Tama? New every morning. Great is thy faithfulness. Sabi niya, kung ikaw faithful kay Lord, mas faithful si God sa'yo. Kasi nga tayo, nagkukulang pa eh. May faith daw tayo kay Lord, pero, di ba, mamaya-maya, iba na naman yung galaw mo. Yung Diyos hindi nagbabago. Laging bago ang kanyang pag-ibig. Umaga. Kada umaga. Eh dahil, sabi nga, dahil binago ka na ng Diyos, hindi ka na dapat kagaya ng dati. You already separated from the world. Sino pag nagkasakit, pinagpipray yung sarili? Kaya na bang ipag-pray yung sarili? Sabi, dahil naniniwala ka na, sabi nga yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay nasa sayo na. At siya na ang naghahari sa iyong buhay. Sabi nga yung by faith, alam mo na, by the mighty name of Jesus, there is healing, there is power. Sabi nga po ako, pag ako naliligo, talagang doon ako nananalangin talaga. Yung tubig na dumadaloy sa shower, aking binabasbasan ng banal na dugo ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon. Lord, linisin mo ako. Lord, pagkabanalin mo ako. Lord, samahan mo ako, gabayan mo ako. In the name of your Son Jesus, by the power of your Holy Spirit. If you're declaring that to your life because of your faith, amen? Dahil kilala mo ang Diyos, at siya ang Diyos ng iyong buhay. Sabi nga, yung mga bagay na nangyayari sa paligid, hindi po pwede mangyari sa iyo. Kasi nga, ang panalangin mo, protektahan mo ko, samahan mo ko, itago mo ko. Ganoon na po ba tayo? Nakakalimot tayo. Sabi, hihiwalay mo yung sarili mo. Mas lalo pa tayo sumasama sa mga makamundong bagay o sa mga makamundong tao. Kaya yung galawan natin minsan, makamundo pa rin. Kaya pag tinablang ka ng sakit, Lord, bakit? Lord, ako nagkasakit. Diba? Bakit, Lord? Minsan, hindi tayo aware. Sineparate ka na ng Diyos eh. Hiniwalay ka na eh. Kasi nakakalimot tayo. Kung anong takbo ng mundo, yun din ang takbo natin. I'm just being honest po sa lahat. Sabi nga, it doesn't mean na nandito ka sa mundo, kailangan mong gumalaw bilang makamundo. Dahil ikaw ay hiniwalay na ng Diyos, gumalaw ka bilang hiniwalay ng Diyos. Pinabanal ng Diyos. Sabi nga, anong sabi ng Bible? Yung anointed means set apart. Hiniwalay. Yung turo natin last time about sa tupa and sa shepherd. Ano ba itsura ng tupa na nilalagyan ng langis? Alam niyo yung langis, may anointing oil ang Biblia na sinasabi. And it was mentioned in the Bible maraming beses. From Old to New Testament, mention po yung anointing oil. And yung purpose niya ng anointing oil is, ayan po itsura ng tupa. Nakita na kayo ng tupa? Ayan po yung tupa. Noong unang panahon, biblical days, dahil wala pa pong pesticides. Uso ngayon ng pesticides, di po ba? Yung mga, sabi nga sa mga hayop ngayon, kailangan mo ng pesticides para hindi daw mapeste yung mga hayop. So, may mga chemical na po ngayon. Tama? Pero nung panahon nila, wala pa. Kaya ang panlaban po nila sa pest, o sa peste, Tagalog, sa sakit,
ay yung langis. Yan. Yan po ginagawa ng shepherd o pastol sa mga tupa. Nilalangisan. Alam niyo na itsura ng tupa, ha? Yung langis, yun po, pinaano sa ulo. Ngayon, bakit po ginagamit yung langis? Kung baga yung tupa, kaya nilalagyan ng langis nung time na yan, ito po example sa Biblia, ha? Kasi King David po is pastol. Alam niya po yung ginagawa sa mga tupa. May 3 reason. Sabi yung una, kaya daw nilalangisan yung tupa, kasi yung mga hayop, ano po yan eh, dinadapuan po ng iba't ibang uri ng insekto, lalo na yung mga langaw, lalo na pag marumi sila. May yung mga laway nila, yung secretion sa katawan, nilalangaw po yan. And then, pag nilangaw po yan, alam niyo po yung langaw, may dala pong mga maliliit na uod. So, yun nga yung sabi na yung larva ng mga flies. At iniitlugan po sila. So, tumutubo po yan sa tupa. Ngayon, kailangan mong langisan para sabi nga yung uod dun sa katawan ng or sa ilong, sa mata, sabi dumulas at mahulog. Ganun po 'yon or madaling kunin. Intindihan niyo? To repel. Ibig sabihin iniiwas yung tupa ng magkasakit. Yung silangis, yun po nakakatulong. Parang sa buhay. Pag ikaw ay inanoint na ng Panginoon, sabi nga, iniiwas ka sa masama. Kasi lahat po sabi yung flies po sa tupa, it symbolizes yung mga bad things or masasamang bagay na pwede mangyari. Kasi nakapaligid po ang kaaway, di po ba? But because you are already anointed by the oil of God, the power of God is in you, you're being separated, nilinis ka na, hindi ka na basta dadapuan ng kung ano-anong sakit or malalapitan ng kaaway. Meron nga akong sinasabi ang Biblia, touch not my anointed one. Bakit? Kasi silyado na yan ng Panginoon. Hiniwalay na yan. Markado ka na ng Diyos. Kaya pag ang tupa nung panahon, kaya nilalangisan niya kasi gusto niyang hindi siya malapitan ng peste. The devil, gawa ng kaaway, hindi siya malapitan. Yung next, eto, meron pa isa eh. Ang galing po ng Diyos eh. Sobrang talino ng Diyos, sobrang dakila ng Diyos. Yung isa, ito, the oil would help cleanse and soothe injuries to the sheep's head which could be caused by butting against other sheep or objects. Ayan, nagkakasugat po ang tupa. Nagkakasakit. Kunyari, may bakod, minsan matigas po yung ulo, may bakod na nga, gusto pang lumukso or lumusot. Nagkakasugat po yan. Meron din po nag-aaway, nag-uuntugan ng ulo. Nagkakasugat po yan. So, yung oil, it soothes them. Ibig sabihin, nagbibigay kaginhawahan dun sa tupa. Sabi nga, as the sheep of the flock, bilang kinukumpara tayo sa isang sheep, pag ikaw anointed na ng Panginoon, diba? Kahit anong sakit, karamdaman, mental, physical, emotional, if you're anointed by God na already, hindi ka basta-basta tinatablan. May kaginhawahan pa rin. Meron pa rin kalmado ka pa din. Hindi ka masyadong ganun nasasaktan. Amen? Masakit yung nangyari, yes, pero nilangisan ka na ng Panginoon. Yung sakit, kaya mong, di ba? Hindi maramdaman ng todo-todo. Kaya pag may sakit kayo, Lord, anoint me with your oil. That's a prayer of King David. Lord, anoint me. Let my cup overflow. That's King David's faith. Ganun na po ba tayo? If you're anointed already, alam mo na anointed ka. Hiniwalay ka. Wala kang pangamba. Yung mga injuries mo, battle scars mo sa buhay. Yes, nangyari sa akin yon. Sabi nga, but then, ito ako, nakatayo pa din. Ito ako, okay pa din. Tapos na yon. Ito ako, masaya. Naglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung isa. It soothes injuries. Prevent headbutting. Yung mga sheep pala, nagka-clash din. Lalo na yung mga lalaki sa lalaki. So, pag nagka-clash sila, sabi yan, the oil would reduce the impact of headbutting between male sheep,
which could otherwise lead to serious injury or death. Nakita na ba kayo ng sheep na nanunugod lagi yun pag parang kambing? Pero yung sheep, ganun din. Meron silang ganung mannerism or habit. Pag sila nag-headbutt, nagkaka-injury. Minsan sabi nga, nagkukos pa ng death, lalo na pag malakas. Bilang mga mananampalataya, pinutupan ng Diyos, pag anointed ka na, at hiniwalay ka na ng Diyos, hindi ka na basta-basta mag-e-engage sa kapwa mo mananampalataya. Pag ikaw, di ba? May nagawa sa iyo yung kapatiran mo. Hindi ka na basta-basta, alam mo yun, mag-berserk mode, magwawala. Kasi anointed ka na separated ka na, nilinis, pinabanal ka na ng Diyos. So, iniiwas yung bawat isa sa pag-aaway-away bilang mananampalataya if you are already anointed by God. Nangyayari pa rin po ba yun sa church? Tapos na yun. 2024, 2025 na ngayon. Ano nangyari before? Tapos na. Ngayon, i-make sure mo. If you are anointed by God, you declare and decree in your life, anointed ka na ng Diyos, ayan po, prevent headbutting. Hindi na kayo basta-basta nagkakaroon ng, alam mo yung girian sa kalsada, alitan, girian, di ba? Asaran, inisan. No. Sa'yo na yung fruit of the Holy Spirit. Kalmado ka na. Kasi anointed ka na ng Diyos. Yan po yung pag sinabing nilangisan ka na ng Diyos. Alam mo na paano na hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Alam mo na unting mga ganyan lang, kaya mo nang malagpasan, maalpasan, at hindi ka na basta nag-iinit ang ulo. And ganun po ang Diyos pag nagmahal. Ayaw tayo nalalagay sa masama, sa alanganin. Inaalagaan po tayo. Kung gusto mo paalaga. Kaya nga, kung kayo nakikinig kada turo, pag kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, madali niyo pong sundan. Sabi po sa Revelation 1 verse 3, Blessed are those who read, who hear, and who keep the word. Pag sinabing keep the word, yung sumusunod. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig ng propesya nito, nakikinig. Una pala, bumabasa, nakikinig sa propesya nito, at tumutupad. Naintindihan niyo po? Pag binabasa mo, at nakikinig ka, hindi pa pwedeng dun lang huminto. Kailangan mong tumutupad o sumusunod o pinangyayari mo sa iyong buhay. Yung iba, humihinto na dun sa pagbabasa. Nabasa ko na yan Alam ko na yan. Pero hindi naman ginagawa. Iba naman, nakikinig. Pero hindi nagbabasa. Saan kayo dun? Tatanungin mo yung katabi mo, saan ka dun? Ikaw ba yung nagbabasa o ikaw yung nakikinig? Kasi minsan pa isa-isa lang Ay, hindi ako masanayan magbasa Nakikinig na lang ako. Kaya kulang, hindi nagagawa. Hindi tumutupad sa nasusulat kasi kulang. Kailangan kompleto. Binabasa, nakikinig, at tumutupad. Ganun na po ba tayo, church? Kaya nga kung alam mo yung salita ng Diyos, alam mo na ikaw ay hiniwalay na ng Diyos. At dahil ikaw ay hiniwalay ng Diyos, alam mo na yung role mo dito sa mundo. Hindi maging parte ng kadiliman, kundi maging liwanag sa kadiliman. Amen? Are we doing it now, church? Ikaw ba'y nag-iilaw na sa kadiliman? Ikaw ba'y nagniningning na sa iyong pamilya, sa loob ng bahay, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong eskwela, sa iyong trabaho, even sa kalsada? Ikaw ba'y naging ilaw na? Kasi alam mo na yung role mo Di po ba? Hiniwalay ka ng Diyos kasi may purpose tayo. Sabi nga, King David was anointed 3 times. 3 beses siyang inanoint. Nagkaroon siyang 3 stages or season ng kanyang buhay. Sabi ni King David, panalangin niya, Panginoon, wag mo akong ihiwalay sa iyong presensya. Yun ang lagi niyang panalangin, wag mo akong ihiwalay sa iyo, Panginoon. Ganun na po tayo manalangin ba? O gusto mo, Lord,
bahala ka na. Minsan, ganun lagi tayo, Lord, bahala ka na. No. Dapat kilala mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi nga, unting sakit at karamdaman, practice your faith. Manalangin ka. Kausapin mo ang Diyos. Ako po yung nagpapasalamat. Ito po yung patotoo. Ako po yung nag-aalaga ng bata. Matagal na panahon. Pero hindi po ako umabot sa punto na yung 4 na inaalagaan kong bata, ni isang beses hindi kami napunta ng ospital. Hindi dahil matigas ang ulo ko, dahil ako'y graduate na nurse. Graduate po ako ng nurse, alam ko po yung gagawin. Pero hindi po yun ang aking pinagmamalaki. Pinagmamalaki ko na sa pangako ng Diyos. Hindi niya pababayaan yung mga anak ko. And by faith, until now, hindi sila ganun basta-basta nagkakasakit. Lumaki na ho sila, nagkaedad na ho. Because I know the promise of God in my life. Because binasa ko, pinakinggan ko, na ipapractice ko po. And we should do that as believers of Jesus, followers of Jesus. May mga bagay na nangyayari sa mundo, sabi, wala yan sa Diyos ko. Ang Diyos ko'y dakila. At hindi niya ako pagkukulangin. Ang Diyos ko'y dakila, hindi niya ako pababayaan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Psalms 23. He leaded me in green pastures. Okay po ba yun? Ganun na ba tayo? Alam mo na ba yung word? Hindi mo man alam yung kapitulo 10, versikulo 8. But then, alam mo yung salita ng Diyos. When Jesus preached, nung araw niya, wala pong naayon sa kasulatan. Sa versikulo 10, kapitulo 8. Mga ganyan. Wala pong ganoon. Alam niya lang yung salita ng kanyang tatay. At yun ang kanyang pinangahawakan. Eh ngayon po, magagaling ang tao. Kabisado nga ho yung versikulo at kapitulo, yung buhay, ganun pa din. Hindi po requirements yun. Pagkabisado mo yung libro at yung verses. Hindi po. Ang requirements, alam mo yung salita ng Diyos. At ito'y pinamumuhay at nilalakaran mo. Sabi ng Biblia, kailangan mong i-practice yung faith mo. Yun ang nakakapag-please kay God. Ayaw ni God nung nagwo-worry. Sabi mo, may tiwala ka sa akin, pero worry ka ng worry. Idulog mo sa Diyos. Manalangin ka, iluhod mo. Iiyak mo sa Diyos. Kasi alam mo na eh. Ang problema nga, sabi nga, dahil sa kamangmangan ng tao, dahil sa kamangmangan ng tao, yung tao ay namamatay. Baldaan ko po, meron po tayong neighbor diyan sa kabila. Kristiyano rin daw po. Hindi nakaabot ng 1 ng 2025. 31 kinuha na. Yeah, kaya meron pong tolda dyan. Just imagine, you're preparing for the new year, pero hindi ka pala aabot sa new year. Masakit po ba? As a believer ni Jesus? Bakit nangyayari po yung mga ganung bagay? Ay hindi, pag oras niya na. Ang disenyo ng Diyos sa mga tao ay, sabi, pahabain ng buhay. Pahabain ng buhay. Kung po pwede nga, sabi, gising tayo lahat sa kanyang muling pagbabalik. Kaya 10 birhen na example sa Bible, sino daw nakatulog? Nakatulog silang lahat. Nakatulog lahat sa kakahintay sa Diyos. Okay lang po makatulog sa kakahintay sa Diyos. Importante, sabi nga, may langis ka ng Diyos. Na kahit kunin ka na anytime, any moment, hindi ka na ubusan ng langis. Ibig sabihin, anointed ka pa din. Hiniwalay ka pa din. Hindi yung kinuha ka ng Diyos sa lupa na wala kang langis. Yun ang nakakatakot. Paano siya namatay, sister? Natake sa puso. Kasi nag-away sila nung kapitbahay nila. Walang langis ng Diyos. Nakipag-headbutt. Yun po yun. Bumigay. Naubusan ng langis. Na dumating ang Diyos sa buhay niya, wala. Hindi siya nakapasok dun sa pinto. Kaya nga po sabi, pag ikaw sa Diyos, hiniwalay ng Diyos, patuloy kang dumulog sa Diyos. At takihin ka man sa puso. Pero hindi din nakipag-headbutt ka sa kapitbahay mo o sa kung kanino man. Yung payapa ka,
sa Diyos, presensya ng Diyos. Nalulungkot tayo sa mga ganong mga balita. Pasalamat tayo sa hindi nangyayari sa atin. Kaya sabi, lagi kang handa. Anytime, any moment, lagi kang handa. Kasi wala nakakaalam ng ating mga buhay. Di ba ba? Pero pag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, sabi nga, dahil handa ka, anytime, any moment, walang problema. Thank you, Lord ba? Thank you, Lord. Hindi yung, Lord, inatake ka sa kapag-away. Walang langis ng Diyos. Or, hindi natin dinadalangin yung mga bagay na masama sa ating mga buhay. Pero, sabi nga, pinapanalangin niyo ba, church? Lord, gusto ko, masumpungan niyo ako na ginagawa ko yung kalooban niyo. Pag ikaw gumagawa ng mga bagay na hindi sa Diyos, at ikaw ay nasumpungan ng Diyos, baga, oras mo na. Pero hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero kilala mo na ang Diyos, ha? Sorry po. Iyon po yun. Sorry. Wala nang magagawa. Pero habang may buhay po tayo, sabi nga, habang binibigyan tayo ng buhay ng bagong araw ng Diyos, lumakad ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. I'm being serious right now. Kasi this 2025, we don't know what's gonna happen in the next few days, in months, and years na darating. Hanggang kailan ba tayo sa mundong ito, yung nangyayari, dahil sa nangyayari sa mga paligid. But then, sabi nga, gusto kong maintindihan nyo yung Word of God. Unahin nyo rin siya. Alamin yung patungkol sa Kanya, sa Diyos. Sa karian niya, karunungan niya, nang sa ganon, hindi tayo mapunta sa kawalan. Sabi, sineperate ka na ng Diyos, hiniwalay ka na ng Diyos. Gawin mo yung mga bagay pang Diyos. Okay po ba yun? Sa tingin niyo po ba kayo, anointed na kayo? Kaya you're called Christians. Kasi marami nagpo-profess they're Christians, pero walang anointed. Diba? Walang langis. Eh, yung langis po, hindi lang po physical. May spiritual oil din po, nanggaling mismo sa Diyos. Kaya kung ikaw as a Christian, you practice your faith. Always communicate with God through prayer. And declare and decree in your life na Lord, ikaw ang gusto kong makasama, ikaw ang gusto kong makausap. Puro ang Diyos. Panginoon, pag wala ka sa buhay ko, wala po ako. Sino nakakalam dito kung kailan siya kukunin ng Diyos? Meron ba? May ready na ba? Ready na ba tayo? Church. Si Nanay Rosita lang ready. Habang yung iba, hindi po ko tinatakot, ha? Gusto ko po kayong maging ready. Mahirap pag hindi tayo ready. Gusto lang natin, blessing lang lagi. Bless kami, bless ako, bless sila. Puro yun na lang. No, kailangan prepared din tayo. If ikaw, Kristiyano, automatic na yun, bless ka. Hindi mo naisipin yun, ay Lord, bless mo po ako tomorrow, bukas, sa makalawa. No, automatic yun, pag ikaw sa Diyos, bless ka. Lalo na pag ikaw sineperate na ng Diyos, inanoint na ng Diyos, bless na bless ka. Sipin mo, nilangisan ka para hindi ka magalaw ng kaaway. Thank you, Lord. Nilangisan ka para mang sakit karamdaman, ilayo ka, tago ka. Thank you, Lord. Nilangisan ka para hindi ka mahulog sa kasalanan, sa kawalang pagpipigil sa sarili. Thank you, Lord. Bless ka na already. Pero yung pinakamaganda po, alam mong bless ka and prepared pa. Prepared ka gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga pa nag-aaral ka daw ng salita ng Diyos, sabi, di ba, if you are equipped with the Word of God, ready ka for anything. Correction, rebuking, teaching. Eh, paano tayo magiging ready kung wala tayong oras panahon sa salita ng Diyos? Kaya nga nung 2024, last year, sabi ko, panalangin ko ngayon 2025, mas maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Para alam natin kung anong gagawin natin. Para aware tayo. Pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo nangyayari sa paligid, sabi nga, lahat bumabagal. Nakikita mo lahat. Hindi tayo nakikisabay sa bilis ng panahon. Dahan-dahan tayong nagmamatsyag. Nag-iisip kung anong susunod nating gagawin. Hindi tayo nagmamadali. Alam niyo ba yung nagmamadali? Yun yung lalo nakakalimot.
Ba't mo naiwan yung phone mo? Nagmamadali ako eh. Ano ba naiwan mo? Minsan yung pitaka, minsan yung, di ba, yung mga importante yung bagay. Dahil nagmamadali ka eh. Kaya nga sabi nga, pag sa Panginoon ka, hindi ka nagmamadali. Kalmado lang tayo. Kasi alam mo na. Lahat sila pumabagal. Nakikita mo yung kadagalaw nila. Hindi ka sumasabay sa bilis. Sabi mo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Naniniwala ka sa Panginoon. Pero nag-worry ka pa din. Kailangan mo bang? Kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to. I-practice mo yung faith mo, kapatid. Mag-stay ka sa isang lugar. Lord, sabi mo, ikaw gumalaw sa buhay ko ngayon. Can we do that, church? Punta tayo sa Ecclesiastes. Meron po tayong first Sunday of the year and the month, January. Meron tayong Holy Communion. Can we go to Ecclesiastes 12? Mga ngaral. I want you to listen and read carefully. Okay? This is for everybody. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. May warning po na may darating po na taon na puno ng kaguluhan. Kaya sabi, habang bata ka, sabi, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Kilalanin mo ang Diyos. Gumawa ng langit at lupa, nagbigay ng iyong buhay. Sabi, dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. May darating pong ganong bagay sa iyong buhay, sa buhay ng mga tao. Sabi diyan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Meron po tayong ganyan mga moments. Sa hirap ng buhay, Lord, ayoko nang mabuhay. Sana hindi na lang ako pinanganak. May mga ganun ba kayong hirit nung wala pa kayo sa Diyos? Hirap na ako. Ako, dati sakit pa lang ng ngipin, ayoko na mabuhay. Sabi yan, no? Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Next. Kailangan mong alalahanin ng Diyos. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. O bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal ng madilim na ulap. Sa araw-araw ho, sabi, bago ka gumising, bago ka matulog, bago umano ang buwan, bago magdilim ang paligid, kailangan mong alalahanin ng Diyos. Ibig sabihin, kung kanina, kilalanin mo siya, alalahanin mo na may Diyos, i-acknowledge mo siya every moment of your life. Umaga, tanghali, sa gabi. Araw-araw. Oras-oras. Minuto. Amen? Ganoon na ba tayo, church? Next. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong mga bisig. Naku po. Yung mga kasukasuhan, masakit na. Bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. So, it's reminding us, darating yung araw na ito. Pagbaba pa lang sa hagdanan, masakit na ang tuhod. 40 pa lang. Di ba? Pero sabi, alalahanin mo ang Diyos. Tawagin mo ang Diyos, kausapin mo ang Diyos. Alalahanin mo ang siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Smile nga kayo dyan. Yung mga may ngipin at mga walang ngipin. Alalahanin ang Diyos. Sinabi po ng Biblia, bago maubos ang ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Ibig sabihin po yan, lahat pupunta doon eh. Lahat pupunta sa katandaan. Lahat pupunta sa, sabi nga, lahat babalik sa alabok. Pero kailangan bago mangyari yon, alalahanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Amen? Next. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Ibig sabihin, tapos na yung buhay sa mundo. Wala ka nang maririnig. Darating po yun eh. Biblical po yun. Isipin nyo, mga ngaral pa lang, Ecclesiastes pa lang, sinasabihan na tayo. In the Old Testament, sabi, ihanda mo ang iyong sarili. Kilalanin mo ang Diyos. Alala nyo, sabi nung
Yung, yung isa daw kinuha sa gilingan, yung isa naiwan. Oh. Dati yung panahon titigil lahat. Wala ka nang gagawin. Kasi busy-busy po ang tao sa mundo. Pero dati yung araw, wala ka nang gagawin. Na pang mundo. Puro na lang panlangit. Sa langit, wala nang gilingan. Nakaprepare na lahat. Di mo na kailangan magtrabaho. Meron lahat. Sa mundo lang po ganun eh. Kaya busy tao. Pero darating yung panahon, yung mundo sabi, the world will fade away. The same with our lives. It will fade away. Sabi, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Yun nga sabi kanina natin, lahat hihinto. Lahat ng galaw ng mundo hihinto. Pag dumating na ang Diyos. Sabi, alalahanin mo siya bago pa mangyari yun. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan na ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Oh, pati yung kasama, hihinto. Mawawala. Dating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Lahat papunta doon. Lahat magsusot ng korduroy. Joke lang yun. Ibig sabihin, tatanda, kukulubot. Korduroy. Wala kayong korduroy, no? Ha? Darating, lahat papunta doon. Pero, habang papunta doon, dapat kilala mo ang Diyos. Alalahanin mo yung kanyang mabubuting gawa sa iyong buhay. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdala sa ilawang ginto. Babaksak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babaksak at masisira. Everything will be destroyed. Everything will fade away. Kaya sinabi natin, the world will fade away and everything on it, in it. Kaya bago mangyari yun, sabi, alalahanin mo ang Diyos. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ganun na po ba tayo, church? Are we doing it every day of our lives? Sabi nga, kada minuto, kada segundo ng iyong buhay, dapat nakikipag-usap ka sa Diyos. Dapat kilala mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Anytime, any moment, mangyari itong mga bagay na ito. Sabi, handa ka. Nabasa mo eh. Nabasa mo. Ikaw ay hinahanda ng Diyos. Wala sinabi ang Diyos, bukas yan, sa makalawa, darating yan sa lahat. Pero importante yan, dapat alam mo, napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Sino ba yung mga ngaral na yun? Nakilala ba kayo? Sino yung mga ngaral? Ano yung sabihin ng mga ngaral? English. Teacher. Who's the great teacher? Jesus. Sa Ecclesiastes pa lang, yung aral ni Jesucristo, sa lahat, galing sa kanya lahat yan eh. Lahat na nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao, pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Kaya pag nagbasa kayo ng Proverbs, Ecclesiastes, ng Psalms, ng Lamentation, lahat po yan galing sa Diyos. Kinukot po yan sa New Testament. Pinipili niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Dala-dala po ng Diyos o ng aral ng Diyos, salita ng Diyos, ang katotohanan. Lahat na sinabi sa Biblia, hindi ito para katakutan or para ikapahamak, kundi para, sabi nga, kasiyahan. Nagdudulot ng kasiyahan, kaginhawahan, pagpapalang lubos. Kasi katotohanan po yung dala niya. If we only know, if we only have time to read the Bible,
maiintindihan niyo po yung sinasabi ng Diyos. Hindi tayo mangangapa sa dilim. Kasi may liwanag. Hindi ka na confuse. Bakit ganun si Kuya Loren magturo? Ba't iba yung turo niya? Hindi po ako nagtuturo. Sinishare ko lang yung salita ng Diyos. Binabasa na nga ho natin. Di ba? Hindi ko na ho kailangan magbanggit ng mga bagay na pangmundo. Siksik, liglig, nag-uumapaw ang salita ng Diyos. Sapat na sapat sa lahat. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Nakita na kayo na pastol? Meron ho yung laging staff. Pantaboy, pag may gusto tumalo, nakaharangan ng staff. Pag matigas ang ulo, palo. Totoo po, yun po yun. And kinukumpara po yung salita ng Diyos sa rod na pwedeng, sabi nga, pang-train. Alam mo ba yung mga sheep, tupa, train po yan. Pinagtsatsagaan po ng pastol i-train yan para sila ay mailagay sa tama. Kaya pag napansin nyo, yung story po ng Bible, sa 100, ilan lang yung hinanap? Isa lang. Kasi yung 99, trained yun. Pero merong isang, ayaw magpa-train. Laging nagpapasaway. Isa ka ba doon? Sa 99, sino ka doon? Yung nag-stay? Yung sumunod? Nagpa-train? O yung pag-aala-gala? Pabago-bago ng isip. Narinig na yung pito. Ayaw huminto. Pumito na nga eh. Sabi, pasok sa kulungan. Ayaw pumasok. Andun. Sa labas. Mag-isa. Ayaw sumama sa 99. Gusto dun, sa labuyan. May mga tropang kambing. May tropa ba kayong kambing? Sino may tropang kambing? Hindi amoy kambing, ha? Sabi ng Biblia, ihiwalay ang kambing sa tupa. Kaya pag may tropa ang kambing, baka ikaw yung isa sa 99. Iniwalay ka na. Huwag ka na sumama sa kambing. Natuturuan po ng pastol. Gamit po yung rod niya. Anak ko. Yan. May sinabi ng anak ko. Anak ba kayo ng Diyos? Mahina, mahina. Kambing ba kayo? Amen daw, amen. Anak ba kayo ng Diyos? Mahina pa din. Kambing ba kayo? Anak po kayo ng Diyos dapat, ha? Pinili at hiniwalay na. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Pag ikaw sa mundo, sabi nga, walang katapusan. Aral doon, aral dito, trabaho doon, trabaho doon. Ganun ang mundo. Hindi matitigil sa paggawa. Sabi yan, paggawa ng iba't ibang aklat. Marami po tayong mga aklat na nababasa sa mundo. Sabi nga, lahat nga ng pastor na nasa ibang bansa, even sa Philippines, may sarili-sariling version. May sarili-sariling title. Pero isa lang ang libro na galing sa Diyos. Kung itong libro na to hindi mo kayang basahin, ba't may oras pa na kang basahan yung ibang mga libro na galing sa mundo? Kaya sabi ko nga, wala tayo ditong ipopromote, kundi ang salita ng Diyos. Sola Scriptura po. Ibig sabihin, the Word alone. The Word of God alone. Marami po nagtuturo ng iba't ibang teolohiya, theology, doktrina. Pero pag wala ko yan sa libro ng Diyos, wala akong kabuluhan. Minsan, ginagawa nila ng sariling interpretasyon. Meron na pong interpretasyon ng Diyos. I-share mo na lang. Alam niyo bang nagtuturo sa atin ay hindi ang ating mga sarili, kundi ang banal na Espiritu Santo? Naniniwala po ba kayo? Wala naman po sinabi yung Diyos na mag-aral ka sa isang seminaryo o sa Bible school para makakuha ka ng certificate. Para meron kang title na bishop, reverend, or anything. Wala pong ganun sa Biblia. Ang Holy Spirit po ang nagpapaintindi sa atin. If ikaw ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Mauunawaan mo po ito
Nang kahit wala magtuturo sa iyo dahil ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Why would you put your faith on somebody na gawa lang din ng Diyos? Nakapareho mo ring tao. Doon ka magtiwala, doon ka makinig sa sinabi ng Diyos. Yun yung original. Yun ang totoo. Ay sabi ko nga po, may karunungan galing sa Diyos, may karunungan galing sa mundo. Ang tinuturo po natin dito yung galing sa Diyos. Kasi marami pong galing sa tao. Pag sa tao ka naniwala, mapapasunod ka. Nakapagbigay nga ako ng ikapo pag sinabi ng tao. Di ba? Pag pinilit ng leader ng simbahan magbigay ng ikapo, mapapahiya kayo. Sabi. Mapapahiya kayo. Grabe po yung mundo Pero may sumusunod, may naniniwala. Kasi hindi po alam yung salita ng Diyos. Maraming naluloko, maraming nadaraya. Kasi hindi alam ang salita ng Diyos. Ay sabi ko nga, hindi kayo sa akin maniniwala, hindi kay pastora. Hindi siya nagtuturo o nagsasalita sa harapan. Ito sa salita ng Diyos. May oras, panahon kang basahin ito, i-acknowledge ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang salita. Maiintindihan mo yung galaw ng mundo. Ay, sabihin mo, hindi pala sa Diyos yun. Tinuturuan tayo magkaroon ng discernment of spirit. Galing po sa Diyos yun. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Malinaw na malinaw po. Matakot ka sa Diyos, sundin ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Binanggit na ho ng Biblia. Pero marami pa rin po naniniwala. Sabi po ng marami, maniwala ka lang kay Jesucristo, maliligtas ka. Wala kang dapat gawin. Ligtas ka na. Magbigay ka lang ng ikapo. Ligtas ka na. Meron po sinabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi Kuya Lori, cannot be saved by good works. O sabi Kuya Lori, you are already saved by grace. Yun nga po Because you are already saved by the grace of God, kaya mo nang sumunod. Ang tinuturo sa marami, ligtas ka na kahit hindi ka sumunod. Kaya ka sumusunod kasi alam mong ligtas ka na. Magkaiba po. Now, this 2025, I want you to be, sabi nga, mas matalino, mas marunong. Pero hindi mangyayari yan kung wala kayong salita ng Diyos. So let's start this year, this month, focusing on God's Word. Pwede ba yun, church? Para hindi tayo na maloko. Wala nang tupang makakawala. Gusto ko maintindihan yung salita ng Diyos nang hindi tayo maloko ng kung sino man. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Lahat ng gawa natin, pagsusulit sa harapan ng Diyos. Mabuti man o masama. May reward po yan. Even yung mabuti, hahatulan. Tama? Ano bang ginagawa pag may nagawa kang accomplishment sa school, sa work, ano meron? May parangal. Meron pong, sabi nga, nililista ko sino yung marurunong, sino yung magagaling, sino yung mga nasa top. Yung perfect attendance. Yung pinaka-highest na grade. Meron pong awarding na mangyayari. At nakalista po yun. Alam ng Diyos lahat. Kaya pag ikaw sabi nakasunod ka, sabi nga pa, isipin nyo to sabi ng mundo, sabi ng turo ng marami, you are already saved by grace. Kahit magkasala ka, hingi mo lang ng tawad, okay na yan. Mali po yun. Yes, nagkakasala tayo lahat. Sabi nga, we all fall short of the glory of God. Pero darating dapat po sa puso natin, sa isipan, sa buhay natin, na, Lord, ayoko nang magkasala. Tulungan mo ako. Hanggang sa napapansin mo, hindi ka na gumagawa ng kamalian.
Bakit? Kasi nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. If we keep on telling ourselves, wala akong ginawang mali. Siya yung may kasalanan. Ako walang ginawang mali. If we keep on telling that to ourselves, to anybody, hindi ka mababago ng Diyos. Sabi ng Diyos, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Akuin ng iyong kamalian, ng iyong kasalanan. Doon ka matutulungan ng Diyos. Sabi nga, learn from me. Learn from Jesus. Teacher siya eh. Pag sinabi niya magpakumbaba ka. Pag sinabi ng Yesu Cristo, huminahon ka. Tumahimik ka. Sumunod ka. Dahil nga hindi mo alam salita ng Diyos, pag sinabing, you already been saved. Believe. Sipin mo, meron daw, ipagsusulit natin sa Diyos, meron daw, sabi nga, di ba, may acknowledgement. Paano kaya acknowledge ng Diyos na ginawa mo yung tama? Wala kang ginagawa. Kaya kailangan mo ang gumawa eh. Hindi sabi, hindi mo kailangan ng gawa. No. Dahil ligtas ka na, kailangan mong gumawa. Pero yung gawa na hindi pang mundo, kung gawa sa kalooban ng Diyos. Alam naman ninyo yun. Sabi, mahalin mo ang iyong kapwa. Patawarin ang iyong mga nagkasala sa iyo. I-bless yung mga wala. Sabi, yung kanina, alalahanin ng Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos. Ganoon na ba tayo, church? May naunawaan po ba? May naintindihan po ba? You include this to your prayer. Lord, turuan mo ako ng iyong salita. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Alam niyo ba yung katangian ni Jesucristo? Sabi niya, hindi ako nagsasalita na hanggat walang sinasabi sa akin yung Ama. I know how to speak. Kailan siya magsasalita? At anong sasabihin niya? Sabi niya, I do not speak on my own. Diyos na yun, ha? Tao tayo, pero alam na daw natin. Alam ko na yan, narinig ko na yan. Ito yan, ganito yan. Sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko alam, turuan mo ako. Can we do that, church? Pagpapakumbaba. Panginoon, hindi ko po alam, turuan mo ako. And araw-araw, pag ganyan ang panalangin mo, kapatid, babaguhin ka ng Diyos. Pag ikaw may pagpapakumbaba sa iyong puso, babaguhin ka ng Diyos. Pag ikaw may pagnanais sa iyong puso, babaguhin ka ng Diyos. By faith. Live by faith. Hindi mo nakikita ang Diyos, wala ka naririnig na tinig, binabasa mo yung salita niya yun. And if we're gonna do that, church, sabi nga this year, 2025, maraming darating sa mundo na mangyayari at pangyayarihin ng Diyos. Pero dahil ikaw ay naniniwala, nagtiwala at sumusunod, by reading and hearing and keeping the word, bless ka, kapatid. 2025 will be a blessing to those people who read, hear, and keep the word of God. Ito po'y blessing na panlangit, hindi pang mundo. Ito po'y blessing na hindi temporary, kundi eternal. Simulan nyo na po, habang maaga pa, habang hindi pa kayo kulubot, habang bata pa kayo. Bata pa ba kayo? Sabi ng Bible, magpakabata kayo. Dahil yung bata sa Panginoon, yun ang natuturuan. Amen? Now, if you're ready to learn na maturuan ng Panginoon, magpakabata po kayo sa Diyos. Asamin nyo, Panginoon, Ama, Father God, samahan mo po ako, tulungan mo po ako. Alagaan mo po ako. Pagpalain mo po ako.